umpisahan na po natin ito mga bossing, no? At syempre ho, mga bossing, uumpisahan ko ho ito, no? Uumpisahan ko po ito para po doon sa mga naghahanap ng 20 pesos na bigas ulit. Kasi ho mga kababayan, ewan ko lang ho dito sa mga DDS po, mga bossing, ano? Yung tipo ho bang Joel Q ng Cereza Force, yung tipo ho bang nandyan na, nasa harap na nila, sumasampal na ho sa pagmumukha nila mga kababayan, tapos sasabihin, wala naman, hindi naman totoo yung 20 pesos na bigas daw po ni Pangulong Bongbong Marcos. May mga saltik yata ang mga ulo nitong mga ito. Ano po? Bumabalandra na sa mga pagbumukha nila, Joseph Del Rosario, Alicia Duran, pero ang sasabihin, wala daw pong 20 pesos na bigas. Di ba nga, yung Vice Presidente, sa unang araw pa lang ng 20 pesos na bigas, grabe na yung pamumulitika ho. Ano sinabi? Dati nung panahon ng eleksyon, porkit natapat, bago mag-eleksyon, sinabi, pambayad daw po ng boto para sa mga botante. Di ba? Na ngayon po ay patuloy at tinitiyak ng ating presidente ho, mga bossing, na tuloy-tuloy ang supply, lalo na po nandito tayo sa kalagitnaan ng mga digmaan ng ibang bansa at posibleng maapektuhan po yung mga krudo, etc. at kung ano-ano pa at pagtaas ng bilihin. Pero ang gobyerno natin sa pangunguna po ni Pangulong Bongbong Marcos, sinisigurado na merong sapat na supply po nung 20 pesos na bigas. Di ba, Alicia Duran? Bisaya, sabi nyo, Quezon City, long lines, pero may supply. Di ba? Diyan kayo magsipuntahan, mga DDS. Di ba? Hindi lang ho sa Visayas Avenue, Quezon City, mga kababayan. Maynila din. Maynila din po. Naku, ito ba yung pinagpapasalamat ni Yorme Isko Moreno, mga kababayan? Nagpapasalamat ho kasi si Yorme Isko Moreno. Nakita ko doon sa isang video. Dahil pinagpapasalamatan po ni Yorme ang ating Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos, dahil po yung mga taga Maynila ay siguro makakaroon ng magandang proyekto o merong ipinagkaloob o merong proyektong maganda para sa mga taga Maynila ho. Binabash ng mga DDS si Yorme. Ibang klase talaga yung mga DDS. Simpleng pagta-thank you at simpleng pagpapasalamat lang po ni Yorme sa ating presidente, mga kababayan. Nambabash na yung mga DDS. Galit na po. Akala mo aatakihin na. Sabi ni Luwaton, sabi ng DDS, walang 20 pesos na bigas. Pero sila ang unang-unang mga nakapila para bumili ng 20 pesos na bigas. Wala ho tayong magagawa Diyan ganyan na po talaga ang mga ugali nila. At eto pa ho, mga bossing, no? Eto may isinusulong din po. Inihain sa kamera. Ang alin daw po, mga kababayan, pagka kayo naputulan ng kuryente, tubig, telepono, internet, isinusulong sa kamera ho, mga bossing, na wala ng reconnection fee. Minsan mabigat po yung reconnection fee no? Minsan yung reconnection fee nasa magkano. Hindi ko lang alam dyan sa Pilipinas kung magkano po. Pero dito, kapag ka ikaw naputulan ng linya ng telepono mo, $45 CI, no? Pag sinabi pong $45 CI, halos katumbas na po yan ng euro, mga kababayan, mga boss chief amo, sir. Ano po ang isinusulong? No Reconnection Fee Act. Para sa kuryente, tubig, telepono, at internet, inihain sa kamera. Di ba? Mabigat po kasi minsan yun. No? Sabi dito, inihain sa kamera ng Tingog Party List. Nako, iyakan to. Ayaw na ayaw po ng mga DDS maririnig yan na merong mga isinusulong ang Tingog Party List, mga bossing. No? Kasi ang sabi nila Martin Romualdez daw. Sabi ni Jordan G, around 15K din. Diyan sa inyo? Grabe pala yung reconnection fee dyan, napakamahal, napakalaki. Eto, isinusulong ng Tingog Party List, mga kababayan, ang House Bill 8706
na No Reconnection Fee Act na naglalayong ipagbawal ang paniningil ng reconnection fee, no, sa kuryente, tubig, telekomunikasyon. Madalas po kasi mga bossing, meron tayong mga hindi inaasahan no, na mga bayarin. Minsan nakakaligtaan po natin mga boss Chipamo sir na magbayad, no? Although nasa disconnection na tayo, nakakaligtaan nating magbayad. Kapag ka naabutan ka nun, magkano daw ang reconnection fee? No? Sabi ni JJ Bars, 15K equivalent ng 45 CI. Hindi, masyado naman malaki yan. No? Kung di ako nagkakamali, ang 45 CI, mga 3,000 piso. Mga ganyan ho, mga bossing. Kasi ang $50 is around like 3,500 yan. $45, naglalaro yan sa mga, siguro mga 2,800 hanggang 3,000 piso ho, mga bossing. Di ba? Sa Pilipinas naman, yung mga reconnection fee, kundi 500, 1,000, malaki pa din po. Maaari pwede pambili ng inyong mga ng inyong mga ulam sa pang-araw-araw. Meron deposit naman yata yun. Sabi ni Charlie Whiskey. Ayon kay Leyte Representative Martin Romualdez. Aray. Masasaktan na naman mga DDS. Ayon kay Leyte Representative Martin Romualdez at sa iba pang mambabatas ng Tingog Party List, layunin ng panukala na babawasan ang karagdagang gastusin ng mga mamamayan sa gitna ng tumataas na presyo ng pangunahing serbisyo. May ganito pa pong mga pangyayari mga boss. 'Di ba? Addictus Rex, nakita ko yung pangalan ni Addictus Rex May ganito pa pong sitwasyon mga kababayan. Yung tipo bubang kailangan mo nang magbayad ngayong araw pero yung sweldo mo sa ano ka pa, sabihin mo lang kinabukasan or sa isang araw pa, tapos wala kang choice kundi maputulan. Kapag kadadagdag pa yung reconnection fee doon, mga bossing, bibigat lang ho. No? So maganda po yung layunin at maganda po yung gustong mangyari ng Tingog Party List, mga bossing. Saklap, ano? Samantalang ho, yung mga party list nila hindi makapasok, yung mga gustong maging congressman sa pamamagitan ng party list, hindi mga makapasok po. Di ba? Samantalang eto, tuloy-tuloy po ang paggawa ng maayos, mabuti para sa mamamayang Pilipino kahit paulit-ulit lang po ang pambabas nila. Sabi ni Pretty Boy, present na, late lang. Late ka ha? Ako, hindi ako nalilate sa vlog ko ha? Pero dahil pugings ka, gwapings ka, okay lang yan. Salamat sa iyong like. Ngayon ho, mga bossing,